Ito ang RF-C39 na talagang pinagmamalaki ng RF4 company na hindi ka maipapahiya sa presyo at saka sa quality ng kanyang image thermal camera. Ang sensor niya ay merong 1 by 2.8 inch 8.29 megapixel at power dito ng Sony CMOS sensor. Meron siyang USB interface na USB 2.0 na supported din ng insert U-disc at saka pwede rin mag-direct ng connection sa mouse. Ang lens interface nito ay CS interface. Meron din siyang automatic white balance. Just one click, adjust niya automatically yung white balance niya. Ang salamin nito ay merong horizontal up and down flip supported. Ang net weight niya ay pumapalo ng 200 grams. Sa product size naman nito ay meron siyang 86 by 53 by 55 mm. Sa pixel size naman nito ay meron siyang 1.45 by 1.45. Yes, meron din siyang HDMI output at saka 1080p na merong 60 frames supported. Ang built-in system na to ay meron siyang tatlong supported languages: English, Chinese, at saka Spanish. Dito naman tayo sa napaka-pogi at parang robot na si Mega Idea PCB Thermal Imager Analyzer. Umpisahan natin sa kanyang parameter at specifications. Meron siyang thermal resolution na umaabot ng 260 by 200. At ang frames nito, mapalo rin ng mga 25 Hz. Meron siyang lens na 4mm and adjustable ito. Depende sa focus na gusto mo. Ang supported temperature na kaya niyang i-read ay abot ng -10 hanggang 120 degrees Celsius. At saka 14 hanggang 200 degrees Fahrenheit. Ang supported power supply naman nito ay 5 volts at saka USB Type-C connection. Meron siyang dimension na 220mm by 172mm by 241mm. Ang net weight niya ay pumapalo sa standard na 1.1 kg. Sa system compatibility naman tayo, ang thermal imager na to ay gumagana lamang sa Windows 10 at syempre kung compatibility issues man lang, mas prefer pa rin natin ang Windows 7 dito. Yun ang recommended sa kanya. This is it mga kaibigan. Ang pinakahihintay ninyong lahat. Ang comparison at product testing ng dalawa sa mga leading company ngayon when it comes to thermal camera. Ito ay ang RF-C39 na kilala as RF4 at syempre ang kanyang competitor na PCB Thermal Imager Analyzer. Speaking of, alam ko namang iintay ninyo lahat. Ang pinaka-importante ha, ang presyo. Okay? Dito sa RF4, nagkakahalaga ito ng mga 18,000 pesos. While dito naman kay Mega Idea na PCB Thermal Imager Analyzer, medyo may konting kamahalan na ito na halos doble na ito na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Wow! Yung presyong yan ay sa ngayon. Siyempre, as time goes by, nagde-depreciate naman yung value na yan. Baka mamaya magulat kayo after a year. Siyempre, papanoorin nyo ulit yung video to. Hala, bakit ang mahal pa rin ang presyo niya? Siyempre, isang taon na nakalipas eh. So, sa ngayon, kung interested kayong bumili nito sa akin man or sa iba mang supplier, ay yun ang presyo ko. Alam ko mga kaibigan, ayaw niyo ng mga cheche-breche. Gusto niyo ng direct to the point. Kaya, mas maganda siguro kung uumpisahan natin ang product testing. Uumpisahan natin sa RF4. Pagkatapos, kay PCB Thermal Imager. Kaya, roll the intro! Let's go! So, this is the moment mga kaibigan ng product testing na inyong inaantay. Unahin natin si RF4 RF-C39, which is 4K resolution. Ito, this serve as the arm. Meron siyang dalawang USB slot
then isang HDMI port at isang Type-C para sa supply. Kagandahan dito ay hindi na natin siya kailangan i-connect sa computer, which is yung kadalasang ginagawa sa mga thermal camera. Ito, nakadirect na siya sa HDMI ng isang monitor. From HDMI to HDMI, ayun na yun. Bigla na siyang lilitaw doon. Okay. So, let's give it a shot. Aalisin ko na yung nakakabit sa aking 4K resolution camera. Then, ito na yung kakabit ko. Oh my God! Abono pa, no? Tapos, alisin natin yung takip niya. Ang kagandahan ditong isa pa, dual purpose kasi siya. Okay? Aside from thermal camera, ay meron din siyang built-in na 4K resolution din na camera. Yun yung kagandahan dito. Direct natin siya sa HDMI port. Ipa-plug ko na yung power source niya, the power supply ng thermal camera. First thing that we should give it a try is yung quality muna nung camera niya, nung built-in 4K camera niya. So, ito na siya. Yan na yung sagad niya sa zoom. Zoom out natin. As you can see on the display itself, maganda siya. In terms of the quality, kung ikukumpara mo dito, halos wala talaga silang pinagkaiba. Of course, meron din siyang option na magkaroon ng mouse pointer. Para makontrol natin, kasi may mga controls pa siya dito sa gilid eh. Pwede makontrol yung saturation, yung exposure, at saka syempre, dyan mo rin makokontrol para ma-activate yung kanyang thermal camera. Ito yung mga controls niya. Photo, grayed out siya, photo, video, tsaka file. Kasi of course, alam niyo naman siguro kung bakit. Dahil hindi ko pa nilalagyan siya ng micro SD slot. And itong frozen na to, pag kinlik mo yan, it serves as screenshot nung specific, tulad yan, hindi siya gumagalaw. Finreeze niya yung specific part na gusto mong makita. Itong auto white balance, ito yung chine-check para ma-activate yung auto white balance. And napakarami pa niyang settings dito. Pero siguro hindi ko na lang ito kakalikutin. Baka mamaya hindi ko rin alam pang ipaliwanag sa inyo kung ano yung nangyari. Let's skip to the good part, which is eto na. Etong iba't ibang color na to, yan yung mag-activate ng kanyang thermal camera. Ito na siya. Magkakaroon siya ng maliit na screen dito sa area to. Good thing is namumove siya. Depende kung saan ka magiging happy. Kung saan ka masaya, galawin mo. Galawin mo nang galawin. Pwede mo siyang i-maximize. Then, pwede mo rin siyang i-minimize. Bago tayo sumubok ng mga motherboard, syempre, ipapakita ko muna sa inyo yung maximum distance ng kanyang magnification. Hindi porket may macro ka, pwede mo na itutok ng ganun ha. Meron niyang specific distance kung saan mabibigay niya yung tamang bato or yung perfect or maximum ng quality ng kaya niyang ibigay. Okay, subukan natin dito sa panghinang natin. Meron siyang ang maximum distance niya ay baka mahawakan ko pa to Ito. Isang finger na ganun ha. Isang hintuturo. 1 inch. So nasubukan mo ng pangulango to. Siguro 1 inch nasa 1 inch yan ha. This one, meron na kaming ready na motherboard na shorted. Ito yung pinaka-shorted niyang capacitor. Forcefully namin siyang sinira para yung gamitin naming subject. Since na-project na natin yung tamang ng angulo ng camera, ipo-project na natin ngayon si thermal camera, which is 1 inch lang. Bago ko tirahin yung motherboard, is meron siya ditong focal point. Ayan. Ito, which is dito ma-adjust mo yung clarity ng image niya. Right now, sinusubukan namin pihitin yung focal point niya with the distance of 1 meter, which is isang thumb ng daliri. Nyo to, harap dito nga sa amin naman. Distance na yan, 1 meter. 1 meter na yan, then yung correct focal point. Ay, sorry, 1 inch wala, 1 inch. Ginagawa which is ito na yung pinaka-maximum clarity nung kayang ibigay nung thermal niya. Right now, we're going to test na dun yung isa pa nating product na i-compare sa kanya. So,
Let's go! So mga kaibigan, this is the Mega Idea Thermal Image Analyzer, which is a product rin siya ni Canly. This button serves as the power button. Once ma-press mo yan, then magbi-blink siya ng blue light, a steady blue light na nag-indicate na naka-power on na siya. Meron siya dito mga niro-rotate na roscas ba tawag ito? Ayan. Para maging fix yung kanyang angle at hindi malikot. Ito naman na to is still the old process na kailangan gumamit ng desktop, which is supported ang Windows 7 to Windows 10, pero pinaka-perfect dito ang Windows 7. Ito mga kaibigan, isa sa kagandahan nito ay meron siyang 3D mode, which is ito 3D analysis. Ayan. Dito, hindi mo na kailangan pihit-pihitin pa yung motherboard para masilip yung may butterfly. Para hindi mo na para masilip yung bang nagso-short na capacitor sa bawat angle, sa bawat sulok niya. Subukan nating pumitik ng naka 3D mode. Ewan ko lang din. Curious lang din ako kung ano yung tsura. Ayun. Kita nyo? Pumipitik pataas. Yung part lang na shorted. Okay? So, let's go back to the normal mode. Or, sige, ayusin natin. Isa pa. One more. 3D mode. Pero, paano natin ang magandang angulo? Then, meron din tong focus. Dito ba ng area? On 3D mode, ito na yung pinaka-maximum niya na image quality. Then, pitikan natin. Konting paling tungo. Okay. One more. Ayun. Kita nyo? So, ngayon, let's go back to the normal mode. Mga kaibigan, ito na yung normal mode niya. Susubukan uli natin muna siya hanapan ng pinaka-stable niyang image quality. Ito na rin yung pinakasagad niya. Pipitikan natin siya ngayon para makita yung shorted na capacitor. See? So, that's the end of the story. And liligpitin ko muna itong mga tools. And later part, ibibigay ko sa inyo yung conclusions ko at suggestions sa mga naipakita sa inyo. Alright? Okay, moving forward ulit. Let's talk about the pros and cons ng dalawang ito. Ngayon, nasabi ko na yung presyo kanina, di ba? Na times 2 yung presyo nito compared dito. Pero syempre, tulad ng sinabi ko kanina, there's no such thing as perfect thermal camera. Umpisahan natin dito. Yung pros and cons niya. Dalawa yung kailangan mo angguluhan. Una, kung nasan specific spot ng motherboard mo yung umiinit, kasi nga naka-magnify siya eh. Medyo mas malapit yung kailangan niyang distance. So, kailangan mo i-adjust yun. Pangalawa, pag nakuha mo na yun, kailangan mo ngayon i-adjust yung clarity ng image niya. Next, let's talk about the pros. Unang-una sa pros nito, built-in yung thermal niya at saka yung camera niya, 4K resolution. At the same time, pwede silang sabay gumagana. Hindi mo siya kailangang ikabit sa computer. Naka-direct ka lang mismo sa monitor mo. Very friendly at very easy siya gamitin. Kaya, that's the reason why for me, this is a win-win. Very win-win ito kung it will serve as your secondary camera at syempre, it will serve as your primary RF4 4K resolution camera. So, kung ako tatanungin, ibebenta ko na lahat ng mga camera sa microscope ko. Ito na lang gagamitin ko. Kasi nga, ito na yung magiging primary camera ko eh. And then, it will be my secondary thermal camera. And budget-wise, dito ko. Okay sa akin to. For the Canly PCB Thermal Imager Analyzer naman tayo. And of course, yung cons nito is the price itself. Kasi almost 27,000 compared to that one is 18. Medyo malayo-layo yung agwat niya. You need to connect sa computer para mapagana siya. Pero for me, hindi naman siya considered as cons eh. Kasi kung gusto mo talagang makalikot yung mga capabilities niya, yung mga structures niya, o yung pinaka-best settings na kaya niyang gawin, eh, kailangan talaga sa computer. Yun lang naman yung so far, nakikita kong cons dito. Professional mode talaga tong ito eh. Kung talagang tingin mo, may budget ka, go for this one as your primary. Pero kung gusto mo rin naman na kung trip mo pa rin kung trip mo pa rin talaga ng primary na medyo mura-mura, ito pa rin ako. Ito kahit luma yan. Goods to.
Hindi naman kasi pinag-uusapan dito yung presyo eh. Pinag-uusapan kung gaano ka-effective yung thermal camera mo. So, kung medyo budget-wise ako, naghahanap ako ng primary thermal camera ko, I will go for this one. Then this will be my secondary camera. Pero kung talagang marami naman ako funds, this one is okay. Sana marami po ako natulungan sa inyo at na-convince ko kayo at makapag-decide kayo ngayon mismo paano ba talaga yung trip ng thermal camera na gagamitin at saan ilalabas yung pondo na inipon ninyo. Kasi syempre, hindi naman biro yung mga yan eh. Napakamahal na mga yan eh. It will take a month siguro bago nyo maipon yan. Kaya maganda yung talagang may invest ninyo pang matagalan. Alright? Salamat sa pag-view dito sa nag-iisang walang script. Ciao!